for as long as there are contractors, middleman, no? Walang makakapigil sa kontraktor na magbigay ng pera sa politiko. Opo, huling topic na lang po, attorney, no? Meron pong pahayag ang gobyerno, ang Malacanang ngayon, na tila ibabalik na sa susunod na taon, or siguro ngayon na kasi ang budget na deliberation para sa next year, mangyayari yan sa limbahagi ng taon. Isasama na ulit ang flood control funds. Ano pong nakikita nyo po dito, attorney? Ito ba'y talagang para na sa paglaban sa baha or in preparation sa 2028 at uulitin yung kanilang mga nagawa nitong mga nakalipas? For as long as there are contractors, middleman, no? Walang makakapigil sa kontraktor na magbigay ng pera sa politiko. Yan yung reality. Yun nga lang, hindi natin nakikita yan ng mga mata natin. Tanungin natin, ano bang ginagawa ng DPWH engineers? Are they working as engineers or are they working only as inspectors? Bakit hindi sila yung gumawa mismo ng project? Bakit nila ipapabidding pa sa mga contractors? Kung sa tingin natin na yung present system is prone to corruption, kung ako ay isang mambabata, si Attorney Hinlo, yung gagawin ko, alam na nga natin na yung corruption ay nanggagaling dahil may middleman, may kontraktor na siyang patagong pwedeng magbigay ng pera sa mga politiko. Bigyan natin ng trabaho yung mga taga-DPWH, sila ang gumawa. Mag-hire sila ng mga tao na gumawa ng mga projects. Kahit umpisahan muna natin na ganito. Di mas maganda pa, marami pang trabaho na maibibigay ang gobyerno kasi gobyerno na mismo ang gagawa, mga government workers. Pag ganon, mahihirapan na mag-corruption kasi wala nang middleman. Pag may ninakaw ka sa materials mo, mananagot ka kagad sa COA. Kung hindi ka, for example, sabihin 100 cement yung sa isang road project o sa isang flood control project, pero yung nilagay mo lang doon ay 70 bags instead of 100 bags, di directly mananagot yung mga taga DPWH. Hindi gaya ngayon, maghugas kamay sila at sasabihin yung may mali, yung kontraktor, hindi sinunod yung disenyo. So, I'm telling you, there is really a problem in our entire system. And our politicians keeps on doing it again and again and again. And the Filipino people keeps on bringing them back again and again. Hindi natin ina-address ang root cause. You're talking of flood control corruption? It happens. Sino nagbibigay ng pera? Yung may hawak ng project. Opo. Attorney. Yun. Yes, sir. Opo. Huli na lang. Bago yung pagbabalik ng flood control funds sa taong 2027, dapat hubang ipagpatuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee dito sa mga anomalya tungkol nga sa flood control, at inaasahan ba ninyo or kayo ba'y umaasa na may pagpapatuloy yan sa ilalim ng bagong liderato ngayon ng Senado? Definitely dapat ituloy. You know, the difference between the handling before of Senator Marcoleta and the present handling of the majority senators, si Senator Marcoleta umatake siya sa kontraktor. Pag inipit mo ang kontraktor, magsasalita yan kung sino yung kakontsaba niya na taga-gobyerno, sino yung binigyan niya ng pera ng mga senador at congressman. Hindi yung baliktarin na yung sa ngayon, yung sa tingin ko, yung iniipit nila, yung mga kontraktor. Kasi pag inipit ng kontraktor, hindi na yan magsasalita. Otherwise, umaamin siya na gumawa siya ng illegal, ng korupsyon. Imagine nyo,
ang daming mauubos na politiko kung magsalita yung mga kontraktor kung sino yung kanilang binigyan ng pera. Yun yung kung gusto talaga nating malinis ang gobyerno, habulin natin yung mga nanumpa na manungkulan sa gobyerno, nanumpa sila na i-defend nila yung Constitution. So, sa matter of strategy of government, if we're looking to cleanse government, paano natin malilinis? Habulin ba ang kontraktor na first priority o habulin natin yung mga opisyal ng gobyerno as first priority? Kasi pag napakulong mo yung isang kontraktor, papalitan lang yan ng mga ibang kontraktor, patuloy pa rin ang negosyo. Again, that's my point. It's systemic. The problem remains. And we are barking at the wrong tree. Example, yung kay Napoles case. O kinulong si Napoles. Yung mga kasabwat sa gobyerno. Ano nangyari? Ang daming mga pangalan noon. Pero dahil hindi natin binigyan ng plea bargaining si Napoles o witness protection, syempre hindi yan namin. Hindi yan magtuturo. O nandyan pa rin yung mga pangalan. Atin pa rin silang pinababalik sa pwesto. Walang katapusan at lumala ngayon. Opo, at naging focus ngayon yung impeachment sa halip na itong flood control anomaly. Hindi lang yan. Pati yung Tacloban, ifo-focus yung sa juvenile law. No? Mawawala na yung flood control. But getting back, flood control projects sa mga lehitimong lugar na binabaha, tama lang naman yun. But syempre, dapat mas stricto na tayo. No? Yung sinasabi ko lang kanina, kahit maging stricto tayo, hindi natin matitigilan ang korupsyon for as long as yung project sa mga daan, sa mga bridges, yung gumagawa ay contractor at hindi mismo ang DPWH. Alright, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Mayong agaliwa, salamat SMNI. Ayun po mga kababayan, si Attorney J.D. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP. Laban ang ating pong nakasama na pakinggan ngayong umaga.